Sinubukan tibagin ng depensa ang kredibilidad ng ikalawang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, paano kinwestiyon ng depensa ang kredibilidad ni NBI BARM Director Jeremy Lotok? Jiggy, bago ko lamang sagutin yan, situationer lang sa mga nangyayari ngayong oras na ito. Simula alas 2 ng hapon, mahigit 3 oras nagtuloy-tuloy yung impeachment trial day 5. Ngayon pa lamang nag-break yung mga senador for 15 minutes and then pagbalik nila ay muli ngang isasalang sa witness stand. Itong si NBI Regional Director Jeremy Lotok. At sagutin ko na yung tanong mo. Sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng mga abogado o ng abogado ng Vice Presidente ay kinwestiyon nga kung meron ba siyang personal na kaalaman tungkol sa umano pagbabanta ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din ni dating Speaker Martin Romualdez. Tinanong siya kung meron ba siyang personal knowledge na kung talaga bang nag-hire ng hitman si VP Sara para isagawa yung umano'y banta sa Pangulo dahil ipinalabas ulit, Jiggy, ng depensa yung mismong online press conference ni VP Sara noong November 23, 2024 kung saan sinabi umano yung pagbabanta na yan, At doon sinabi ni VP Sara nga na meron nga siyang hinire na hitman or na tao na papatay sa Pangulo. Pero ang sinasabi ng defense team kanina kay Attorney Jeremy Lotok, may personal knowledge ka ba para masabing totoo yan? Alam mo, Jiggy, nanindigan si Attorney Jeremy Lotok na naniniwala siyang seryoso at totoo yung threat, di umano'y threat ni VP Sara at naniniwala siyang seryoso at totoo na may kinontratang hitman dahil doon sa mga sinabi mismo ng bise sa kanyang online press conference at base daw yan sa mga ebidensyang nakalap ng NBI Cybercrime Unit na pinangunahan ni Lotok nung isagawa yung investigasyon na yan noong 2024. Pakinggan natin yung bahagi ng impeachment trial na yan. Jiggy. Attorney Lotok, you're a smart man. Just answer the question. Pwede ko pang i-explain, Your Honor. No, just answer the question, yes or no. We do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe, based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Jiggy, dahil nga sinabi ni Attorney Lotok na wala siyang personal knowledge, ikinonekta ngayon ni Defense Attorney Mark Vinluan yan at sinabi niyang so walang way na makumpirma kung meron nga talaga na kinontratang hitman si VP Sara para isagawa ang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker kasi nga wala raw personal knowledge o personal na kaalaman dyan si Attorney Lotok. Pakinggan muli natin ang bahagi ng yan ng paglilitis, Jiggy. Even if VP Sara said that she already talked to a person, then we cannot confirm the truth because this witness does not have personal knowledge. The defense is entitled to their own conception of things. They're entitled to their own imagination. That's all. At Mian, sinasabi rin ng depensa na may banta rin sa buhay ni VP Sara. Paano ito tinalakay kanina sa cross-examination? Yes, Jiggy. Tinanong din ni Defense Lawyer Attorney Mark Vinluan, gayon din ng ilang mga senador, yung tungkol nga dyan sa claim din ni VP Sara na sinabi niya rin doon sa press conference noong November 2024 na may banta rin sa kanyang buhay. Ang tanong sa kanya ng mga senator judge, gayon din ng defense team, inimbestigahan din ba ng NBI yung threat to life na yan na sinasabi ni VP Sara? Ang paliwanag dyan ni Attorney Jeremy Lotok, wala silang solidong impormasyon na nakuha kaugnay dyan sa sinasabi ni VP Sara na banta rin sa kanyang buhay dahil hindi naman daw nagpaliwanag si VP Sara sa NBI. Ilang beses din siyang pinadala ng sapina pero hindi rin siya dumalo o hindi rin siya nagpakita sa NBI. Therefore, walang mapag-umpisahan ng investigasyon yung NBI. Bagamat ang sinasabi ni Attorney Jeremy Lotok, very sure naman daw siya na ongoing monitoring ng NBI kaugnay sa mga threats. Pero magkaiba daw yung sinasabing threat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga openly sinabi daw ito ng Vice Presidente sa kanyang online press con, whereas yung kay VP Sara ay claim lamang niya at hindi nga raw masubstantiate. Jiggy. At tila nagkainitan ulit ang prosekusyon at depensa, Mian.
Totoo, Jiggy. May pagkakataon kasi na talagang umalma na si prosecution lawyer attorney Ligutan at pina-admonish niya sa impeachment court itong si attorney Vinluan. Ito yung punto na tinatanong ni attorney Vinluan itong si attorney Jerry Miloto kung paano siya nakapag-conclude na biktima ng grave threat sila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung itong tatlong ito ni hindi daw pumunta sa NBI, hindi nag-file ng affidavit, hindi nagreklamo. Kasi ang lahat ng sagot dyan ni Attorney Loto, kung present ba si PBBM, nagreklamo ba siya sa NBI, nagsalita ba siya, nag-appear ba siya, lahat ang sagot niya no. Kaya ang sabi ni Attorney Vinluan, pero nag-conclude ka pa rin na biktima sila ng grave threat. Pero ang sinasabi dyan ni Attorney Loto, hindi nila kailangan pumunta at magreklamo dahil malakas na yung ebidensya kaugnay sa grave threat o pagbabanta sa buhay daw ng Pangulo. Yan yung medyo napaside comment itong si Attorney Vinluan. Pakinggan natin yung parte na yan ng paglilitis, Jiggy. Nakausap niyo ba sila ng personal? No, sir. And yet, you concluded that they were victims of grave threats, correct? Based on the evidence we've gathered, yes, sir. So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion, The evidence is clear, sir. according to you. Oh, objection, Your Honor. I move So- that, wait. Counsel- We cannot let this No, pass. that's part I of- move, Your Honor, that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV. No, that's That is his answer. If At may mga pagtatanong din ng Senator Judges sa sinasabi ng depensa na Operation Romanov na manibanta sa buhay ni VP Sara. Anong detalye nito? Okay, Jiggy, lumutang kasi ulit kayo na sa paglilitis yung tungkol dyan sa Operation Romanov. Ano ba yan? Yan yung nauna nang sinasabi na assassination plot laban kay VP Sara at sa kanyang buong pamilya na di umano planong ubusin yung kanyang pamilya, no? Nauna kasing itinanong yan nung isang vlogger dun sa pinag-uusapan nating online press conference ni VP Sara noong November 2024. Yan yung mismong tanong kung saan siya sumagot nung sinasabi nga niya na nag-hire na siya ng tao, napapatay sa Pangulo kung may mangyaring masama sa kanya. So naungkat yan kayo na sa paglilitis kasi ano bang root niyang Romanov na yan? This is pertaining kasi, Jiggy, I'm sure alam na rin ng iba sa atin ito na pumapatungkol ito dun sa massacre, dun sa huling ruling family ng Russia na yung buong pamilya ay talagang pinatay. Itong Romanov family na ito. Pero tumayo si Attorney Raffy Tulfo at some point kanina at sinabi niya na teka muna, yung Operation Romanov na yan na sinasabing tungkol sa assassination plot kay VP Sara, ang unang nagsalita tungkol dyan at nagsabi tungkol dyan ay si Davao City Mayor Baste Duterte sa isang rally. So ang sinasabi ngayon nila Senator Raffy Tulfo at maging ng ilang senador, mukhang yung Operation Romanov na yan, Jiggy, hindi yan threat sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya, kung hindi threat o banta sa buhay ng first family mismo o sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung bahaging muli yan ng diskusyon kayo na sa paglilitis. Yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Witness? Yes, sir. Tama po yun. Was it also your impression na yung threat do sa Romanov was directed against VP Sara? Be honest. I don't think so, Your Honor, kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. At may payag na ba ang kampo ni VP Sara kaugnay ng takbo ng impeachment trial at anong detalye nito? Yes, in the middle kanina nung trial, impeachment trial, day 5, ay naglabas nga ng statement itong si VP Sara Duterte. Some parts of it siguro I will just read para sure tayo at
eksakto. Ang sinasabi ni VP Sara, pinapatunayan lamang nitong impeachment trial na ito, Jiggy, na hindi nga raw talaga suportado ng ebidensya yung mga reklamo laban sa kanya. Kahit ulit-ulitin daw yung mga kwento, hindi yan magiging totoo kahit ulit-ulitin pang sabihin. Kasama na daw dyan yung umano'y banta, pag-iimbento raw ng assassin at pamimiki ng ebidensya. Dagdag din ng Vice Jiggy dapat daw nakabase ang impeachment proceedings sa kapani-paniwalang ebidensya at hindi lang sa espekulasyon o gawa-gawang salaysay. Jiggy. At may balibalitang dadalo si VP Sara sa trial. Ito ba'y kumpirmado na? Jiggy, siguro bago ko rin sagutin yan, until now kasi Jiggy, hindi dapat sa original schedule ng impeachment court, dapat isasalang na talaga ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez ngayong araw na ito. Pero until now, I think even after nung break ng impeachment court, pagbalik ay si Attorney Lotoc pa rin ang nakasalang. Cross-examination pa rin niya and then magre-redirect yung prosecution and possible may recross pa rin yung defense. So we don't know anong oras ang salang ni Attorney Zuleika Lopez. As response to your question, may bali-balita kanina na dahil nga Chief of Staff ni VP Sara yung haharap sa witness stand ay posibleng dumalo ang pangalawang Pangulo o dumating ang pangalawang Pangulo dito sa Senado. Bagamat hindi naman sinabi kung talagang pupunta siya sa loob ng impeachment court para manood. Bagamat merong espasyong inilaan para sa kanya doon. Pero ang sinabi sa kanina doon sa press con ay hindi nga raw sigurado dahil may mga scheduled meetings ang Vice Presidente. Bandang alas 4 ngayong hapon, tinanong ulit ng ilang reporters si Defense Attorney Michael Poa ng defense team at sinabi niya mukhang hindi na raw darating ang Vice Presidente. Narito yung bahagi ng interview kanina. Pakinggan natin, Chigi. Wala po. I'm sorry to disappoint you. At yan muna ang latest, Chigi, sa impeachment trial day 5 dito sa Senado. Balik muna sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.